Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga kababayan, nilaglag na. Nako, nagsalita na. Ayan mga kababayan, may nagsalita po at nilaglag na po ang administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. Sino kaya yan? Alamin po natin mga kababayan. At eto pa, World Bank bumitaw na, PBBM. Nako, yan po ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito mga kababayan. Pero bago pong lahat, sa mga di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, simulan po natin ang ating balitaan dito po sa isang, ito pong Assistant Director ng National Printing Office na si Attorney RJ Lim. Nilaglag na ang administrasyong ito mga kababayan at ito po ang kanyang naging pahayag. Ang pananatili ay pakikilahok. Ang pananahimik ay pagpayag. 2026 will not be the year I stay quiet. Aba mga kababayan, mukhang magiging maingay po si attorney National Printing Officer Assistant Director kumalas at binasag ang katahimikan sa Marcos admin. Matapos ang kanyang pagbibitiyo sa gobyerno, binasag ni Attorney Lim, dating Assistant Director ng National Printing Office o NPO, ang kanyang katahimikan kaugnay sa umano'y umiiral na kultura ng katiwalian sa loob ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang pahayag mga kababayan na pinamagatang 2026, I will not no longer be silent. Sabi ni Lim na hindi na niya kayang ipagpatuloy ang pananatili sa loob ng sistema. Palakpakan po natin. So, ang sabi niya po dito, ang pananatili ay pakikilahok. Ang pananahimik ay pagpahayag. Ibig sabihin mga kaubayan, ito pong yung mga nag-resign na mga cabinet members, they are good, Kasi hindi po sila nakilahok. Dito po sa sinasabing korupsyon, mga kaubayan, or masamang kultura. At yung mga nananahimik naman, yun po ay mga pumapayag, Yung mga hindi nagsasalita patungkol mo sa mga kalokohang ginagawa ng gobyerno ay pumapayag sila na ganituhin tayo mga kaubayan. So kayo po ba mga kaubayan ay naniniwala, dito po sa sinasabi ni Attorney Lim, na kapag ikaw ay manatili sa administrasyong ito, ikaw ay nakikilahok. At kapag ikaw naman ay nanahimik, ibig sabihin, pumapayag ka na ganituhin, balahurain ang ating gobyerno. Diba? Paki-comment nga po mga kaubayan if you agree, dito po sa sinasabi ni Attorney Lim mga kaubayan. Ayan, i-comment nyo na lang po dahil papasadahan din po natin ang balitang ito. Nako po, ito si Senator Ping Lacson mga kaubayan. Puro pasakali. Bakit hindi mo tumbukin, Ito po kasi ang kanyang statement mga kaubayan. Sabi po dito ni Senator Ping Lacson, akala ko sana sa kanya na ang momentum. Nasa kanya na ang momentum. Sa kasamaang palad, hindi naging maganda ang pananaw ng mga Pilipino sa kanya. Ang tinutukoy niya po mga kababayan ay walang iba kundi si President Bongbong Marcos Jr. Ito po ay ang kanyang komento dito po sa pinakahuling survey na nag-negative na nga ang trust rating ng presidente mga kaubayan. Eto, kaya ko po nasabing daming pasakalye ni Lacson, Bakit hindi mo direkta sabihin mga kaubayan,
Bakit hindi mo sabihin, Lacson, na nagkamali ka ng sinamahang pinuno, di ba? Kasi di ba nasa ano si Lacson nasa, ang tawag dito, yung team nila sa ano, bagong alyansa, di ba? Nasa alyansa po si Lacson, mga kaubayan. At ang kanila pong pinaka-pinuno ay si President Bongbong Marcos Jr., di ba? Ngayon mo lang nalaman, 3 taon na, ngayon mo lang nalaman na ginaganito na pala tayo, hindi niya kaya yung Pilipinas, hindi niya kayang pamunuan ang Pilipinas, no? Sabihin mo, direct to the point, Senator Lacson, na nagkamali ka ng sinamahang pinuno, ng sinamahang leader, no? Ganun lang naman kasimple yun mga kaubayan. Di ba? Pero ito si Lacson, patay-panay ang batikos sa Duterte, ha? Akala mo naman yung sinamahan niyang pinuno, napakagaling. Di ba? Ano pong inyong masasabi dyan, mga kaubayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin itong si Representative Ronaldo Puno. Ha? Ito po ay patungkol sa 2 million na bonus di umano na sinasabi ni Congressman Ligaste, mga kaubayan. Sabi po dito ni Puno, mga ka-review natin, no? Ito po. It's not a Christmas bonus. Well, you know, magpa-Christmas party ka sa mga barangay captain mo. May mga activities ka, may consultation, mga ganon. Abaray ko po. Niloloko mo ba kami? Ikaw, Representative Puno, tumanda ka na dyan sa Kongreso pero niloloko mo pa rin kami hanggang ngayon. Sabi mo hindi Christmas bonus. Pero sa katapos-tapusan, sasabihin mo magpapa-Christmas party ka. Katahimikan, mga kababayan. Para mas maintindihan po ni Puno ang kanyang sinasabi. Isang saglit na katahimikan. Ngayon, Puno, Representative Puno, na-digest mo na ba itong statement mong ito? Hindi Christmas bonus pero gagamitin para mag-Christmas party. Parang related na rin sa Christmas, di ba? Anyway, kung ganun po, at least alam ng taong bayan na meron pala kayong 2 million, no? Sabi nga ni Atty. Ruben Aguanzon, it is not about the Christmas it is not about the bonus. It is not about the Christmas. It is about the 2 million na ipinamudmud sa inyo. Bakit mayroon kayong 2 million na ipinamumudmud, mga kababayan, sa mga constituent ninyo, no? Bakit meron kayo? Pakipaliwanag nga po. Samantalang ang ordinaryong Pilipino, di ba, na nagbabayad po ng tax, sinasabi ninyo ang 500 pesos ay okay na Noche Buena. Di ba? Ganun po nila tayo binabalaura, mga kaubayan, no? Ganun po nila tayo minamaliit, no? Tayo pong mga dukha, tayo pong mga ordinaryong, mga karaniwang Pilipino, no? Ganun po nila tayo, maliitin, mga kababayan. Grabe naman po. Well, anyway, eto, mga kaubayan, pasadahan po natin ang video ito. Sabi po dito, nako, Junior at Buying sa World Bank nagpasabog sa palasyo. World Bank nagpasabog sa palasyo. Niyari si Buying Recto Cabral Files. Ito, mula po ito sa Pinas News Insider, mga kaubayan. Bigyan po natin ng reaksyon at komento. Eto na po. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang kahit anong pilit yung pagtakpan ang tinatagong di umano'y kabulastugan ng kasalukuyang gobyernong Agba ay sadyang ang katotohanan na talaga ang tila siyang sasampal sa inyong mga kasinungalingan. Sa pambihirang pagkakataon, binasag na mismo ng World Bank ang katahimikan at tila sinampal ng katotohanan at kahiyan ang gobyernong Agba
ni Marcos Jr. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, tila huling-huli mismo at mukha namang palang sa gobyerno nagsimula di umano ang fake news dahil tila taliwas kasi sa ibinabalita at pinapakalat ni Malacanang spokesperson Attorney Claire Castro. Sa maganda Ayan na naman si Claire. ng ekonomiya ng Pilipinas, nagkaroon kasi kamakailan lamang ng press conference ang Vice Presidente na si Sara Duterte at tahasang sinabi niyang bagsak ang ekonomiya ng bansang Pilipinas at huwag daw itong isisi sa pangalawang Pangulo na si Sara Duterte. At ito ang nakakagulat, tila binasag na mismo at ikinanta na ng World Bank ang katotohanan at tila inilabas na ang ebidensya na ipininta mismo di umano ng pamahalaan tungkol sa ekonomiya ng bansang Pilipinas at dito'y nabunyag na malayo. Bakit kaya di sabihin ni Castro, no, itong si Claire Castro, bakit niya hindi niya pa sinungalingan itong report ng World Bank, no? O Castro, hinahamon ka po ng taong bayan. 'Di ba sinasabi mo no? Eto, sabi mo hindi bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas, no? O pasinungalingan mo po itong World Bank. Nako. Ayun na kasi ang economic figures nito sa target ng gobyerno. Malinaw nga ang pahayag o mensahe ng World Bank na humihina ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas sa lumalalang patuloy crisis at pagpapatuloy ng tensyon na mas lalong lumalala sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa kanilang June 2025 Philippine Economic Update, dito'y inilantad ng World Bank ang kanilang growth at inflation estimate hanggang 2027. Makikita na ang growth rate para sa 2025 ay malayo sa target ng pamahalaan na 6%. Tila pagbubunyag pa ni World Bank Senior Country Economist Jafar Al-Rikabi ay bukod sa global policy uncertainty, bunso dito ng mabagal na takbo ng export at paghina ng mga industriya sa bansa. Sa fiscal front, lumobo sa 7.3% ng GDP ang fiscal deficit sa unang quarter ng taon. Umaasa naman ang World Bank na maibabalik sa tamang landas ang expenditure at mapapaliit ang deficit ngayong mismong taon na ito. Hindi rin ligtas ang bansa sa tariff. Binigyan naman ng pansin ng World Bank ang 90-day post-tariff hike ni US President Donald Trump. Banta ito sa investment at export ng bansang Pilipinas. Kaya tanong lang ilan sa ating mga kababayan, maibabalik at masasampal na natin ang katanungan sa spokesperson ng Palasyo, Attorney Claire. Sino ang nagpapakalat ngayon ng fake news? Maganda ba talaga ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas? Bakit ganon? Ayon pa mismo sa ibinunyag ng World Bank, bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. So ibig ba sabihin nito, Attorney Claire, fake news ang World Bank? Kaano mo ito ngayon madedepensahan, Attorney Claire Castro? Dahil mismong senior country economist na at World Bank pa mismo ang tila sumampal sa iyo ng katotohanan at kahiyan at tila pinatunayan pang mahina talaga ang takbo ng ekonomiya ng bansang Pilipinas na taliwas sa yung mga ipinagsasabi at pinapamalita. Dagdag tanong pa ng taong bayan, Attorney Claire Castro, kung matapang kayo, ipatawag nyo nga ang World Bank at sabihin nyo na fake news sila. Ngayon, sino na ang paniniwalaan ng taong bayan? Ang mga eksperto ba mula sa World Bank at mga senior economists o ang gobyernong ngagba na klaro pa sa sikat ng araw na pilit di umanong tinatago at pinagtatakpan ang katotohanan? Pag-usapan po natin sa oras na ito, itong inilabas na pahayag ng World Bank na madilim ang prospects o ang inaharap ng bansang Pilipinas pagdating po sa ekonomiya at sa ating pananalapi, including po sa investment. Bakit? Ang World Bank po ay isang policy and development support na bangko na namamahala sa mga proyekto at programa upang matulungan yung mga bansang nagde-develop ng kanilang ekonomiya, ng kanilang industriya. Sa policy level po, ang kapartner nito ay ang IMF, International Monetary Fund. Patungkol po ito sa mga pananalapi, sistema ng pinansyal at pang-ekonomiya ng mga patakaran at kalakaran sa isang bansa na nais magkaroon ng development support intervention. Yan po ang papel ng IMF o International Monetary Fund.
So ang World Bank, kapareho din po sa IMF, ay nababahala para sa bansang Pilipinas patungkol sa madilim na ekonomiya, hindi maganda na investors' confidence para po sa bansang Pilipinas. Sapagkat nakikita ng World Bank financial and economic experts na nag-oobserba sa Pilipinas na papunta po sa pagkalugmok ang ating ekonomiya dulot ng dalawang malalaking factors. Una, napakalala at malubha ang perception sa internasyonal ng mga komunidad, ng mga bansa at ng mga negosyo kung paano lumala at lumaganap ang korupsyon at pagnanakaw sa gobyerno na bumibiktima sa mga public infrastructure projects na dapat sana ay pinapangalagaan at pinapasiguro ng gobyerno na mapapakinabangan ng mga mamamayan. Like itong 1.4 trillion pesos na iskandalo ng ghost flood control projects na ang itinuturo ngayon na ang nagpasimuno sa ganitong sindikato ay walang iba, si Marcos Jr. at ang pinsan niyang si Martin Romualdez na naging Speaker of the House. At naging kasabwat nila na siya ngayon ang nagbubunyag sa ganitong kriminal na sindikato na operations nila. I'm talking about Ginoong Saldico. Kumakalat po ang ganitong mga akusasyon at pagbubunyag ni dating Congressman Saldico sapagkat siya ay kabahagi po ng inner circle o inner sanctum, no, buong pangloob na pang-internal na organisasyon ng pagsindikato sa budget, pangangatay sa pondo upang maisagawa ang karumaldumal na sistematikong pangungurakot at pangungulimbat sa kaban ng bayan partikular. So yun mga kabayan, maraming salamat po kay Rex sa inyong pong komprehensibong impormasyon na ibinahagi no dito po sa ating channel. Ayan mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito mga kabayan? I-comment nyo na lang. Ayan, maraming salamat po.